Wala kang katulad na lalaking katulad. 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 Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Tuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Nag-aawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalaki sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Tumalikod ang lumakas. Ikaw ang tunay na Diyos, ang nangyayari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ang nangyayari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang aking Diyos. Pagpupuri, iniwag ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ang nangyayari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ang nangyayari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Lord, Ikaw ang tunay na Diyos. Amen.
Lord, Ikaw ang aming tunay na Diyos, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O God, sa iyong katapatan, O God, at kabutihan sa aming mga buhay. Sabi nga sa salita ng Diyos sa Awit 23, verse 6, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. His goodness follows us all the days of our lives. So today, let us surrender and let us recognize the goodness of our God. Lord, we recognize, Panginoon, ang iyong kabutihan na patuloy mong binibigay, O God, sa amin. Lord, sa kabila ng aming mga pagkukulang, O God, sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon, salamat sa iyong wagas na pag-ibig. Salamat sa iyong walang hanggang pagpapatawad. Salamat sa iyong katapatan, O God, at sa iyong kabutihan sa bawat isa. Lord, we just want to thank you today, Lord God, as we sing this song, Jesus. Bawat salita, Panginoon, na namumutawi, Panginoon, sa aming mga bibig ay para sa iyo. Sa sandaling pagmumulong
salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan at katapatan, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na Ikaw po, O God, ang patuloy na kumilos sa lugar na ito, Panginoon. Let your Holy Spirit, Lord God, fill the atmosphere. Lord, Ikaw po ang manahan sa puso ng bawat isa, O God. And Lord, we pray for open hearts and open ears for everyone, Panginoon, na willing pong tumanggap, O God, ng iyong salita. Not to condemn us, O God, but to protect us against evil, Lord Jesus. And Lord, we pray that patuloy mo pong gamitin, Panginoon, ang aming mga leaders, ang aming mga pastor, Panginoon. Nang sa gayon, O God, ay patuloy kaming lumakad sa iyong kabanalan, Lord Jesus. And Lord, we praise you, O God. We worship you in spirit and in truth, Lord Jesus. At ikaw po ang tinataas namin, Panginoon, sa oras na ito. In the mighty name of Jesus. Amen. Heavenly Father, O God, ni-offer po namin, Panginoon, lahat ng aming mga gagawin sa umaga pong ito, Panginoon Diyos, at patuloy kang manahan po sa amin, patuloy na ikaw po yung magturo po sa amin, magpahayag, Lord God, ng iyong mga salita sa umaga pong ito, nawa na ang bawat isa na makarinig ng iyong mga kapahayagan, Panginoon, mabless, Panginoon, at magkaroon ng transformation, Panginoon Diyos, sa bawat puso, sa bawat isip, Panginoon po, ng bawat kapatiran. Lahat po kami narito ngayon, Panginoon Diyos. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang vessel, Lord God, bilang messenger mo, O God, ng iyong salita sa umaga pong ito, O God. Na mabless rin po ng iyong mga salita ang bawat isa, O God. Strengthen everyone, Lord God, and I pray, Lord, na buksan po namin ang aming mga tenga sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig, Panginoon, ng pakikinig ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat in Jesus' name. Amen, amen. Praise God. Pwede na tayo mo po. Hallelujah. Hallelujah. So the title of our topic o subject po natin or message sa umaga pong ito, iron sharpens iron. Pwede ba sabihin sa katabi mo? Iron sharpens iron. Alright. So, ang ating reference scripture na ating gagamitin, yung magiging foundation po natin sa umaga pong ito ay nasa Proverbs chapter 27, verse 17, ESV version. Iron sharpens iron, and one man sharpens, ano yan? Another. Pwede ba natin basahin ulit ng bawat isa? Participate. Okay lang po ba yun? Participate. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Okay. Sino ba yung nagsulat ng Proverbs? Ang nagsulat ng Proverbs ay si King Solomon, anak ni King David. Okay, what is the purpose of the book of Proverbs? Ito po yung purpose po ng librong book of Proverbs na mahanap natin sa Proverbs chapter 1, verse 2. Sabi po doon, to know wisdom and instruction, to understand words of insight. Okay? To know wisdom and instruction, to understand word of insight. The book of Proverbs is designed to give us wisdom. Okay, karunungan.
And the word wisdom in the context of Proverbs, ang ibig sabihin niya, to have the skills to live life successfully. Amen? To live life successfully. Ito yung wisdom. No? Hindi natin mahahanap kahit saan-saan lang ito. Matatagpuan lamang natin yung wisdom na ito mismo sa Book of Proverbs, which is the word, which is only in the Word of God. Amen? Naintindihan natin? Secondly, Proverbs is designed to allow us to know instructions. So Proverbs is full of instructions about moral discipline. Yan po yung isang purpose o layunin ng Proverbs. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng moral discipline? Moral discipline is the practice of choosing to do what is right. Okay? Even when it's difficult, na kahit na mahirap, pipiliin natin gawin yung tama. Amen? And the practice of making others follow rules and standards of behavior. Amen? Sabi sa Proverbs chapter 11 verse 3, sabi po dito, the integrity of the upright will guide them. Okay? The integrity of the upright will guide them. But the perversity of the unfaithful will destroy them. Sabi sa Proverbs. Okay? Sabi naman po sa Proverbs chapter 10 verse 9, people with integrity walk safely. Okay? People with integrity walk safely, but those who follow crooked paths will be exposed. Proverbs chapter 10, verse 9. Okay, integrity means sincerity of heart and intention. Truthfulness, uprightness, or simplicity. Okay, sino nakakilala kay Jacob? Joseph. Joseph. Yun. Joseph, sa Bible, yung sa Old Testament, the son of Jacob. No? Siya po isang halimbawa. He is an example of integrity in the Bible. Despite facing betrayal, no, false accusation, and imprisonment, Joseph remained faithful to God. Nag-amen si Brother Joseph. Nanatiling tapat sa Diyos. Participate. Pwede ba tayo mag-amen? Amen? Tanungin natin yung ating sarili. Ako ba ay merong integridad? At ako ba ay nananatiling tapat sa Diyos? Huwag mo na akong sagutin. Ikaw na lang ang sumagot. Sagutin mo yung sarili mo. Amen? Isa pang definition ng integrity, isa sa pinakapaborito natin, unbroken focus. Okay? That no matter what happens, our focus on the Lord will never be broken. Okay? Na kahit anong mangyari, mga kapatid, anong mangyari man sa atin, maganda man yan o hindi, no? Yung focus, yung tingin natin sa Panginoon na hindi masisira. But the problem today, and I believe, even noon pa, in the Old Testament, maraming mga tao talaga, yung focus nila ay nawawala. Lumilihis. Okay? Kasi kung ang focus natin ay sa Panginoon, I believe 100% itong kakaunting upuan na meron po tayo dito, puno yan. Amen? Puno yan. So tayong mga narito ngayon, remain faithful to God. Mabuti yung Diyos sa inyo, di ba po? Sabi nga doon, wherever, kahit anong mangyari, kahit mahirap, mananatili tayong tapat sa Diyos. Sapagkat tapat yung Diyos sa ating mga buhay. Amen? Palaging tapat yung Diyos sa ating mga buhay. Yes, dumadaan ka sa pagsubok. Minsan yung mga pagsubok, test po sa atin yan. Kung lilihis ba yung ating paningin o patuloy tayong magpo-focus sa Kanya. Yung focus natin hindi masisira.
na kahit ang dami kong gawain sa school, na kahit ang dami kong gawain sa work, no? Ano pa yung mga iba't ibang mga gawain po natin na kahit na minsan may sakit tayo, pero kaya naman po natin lumakad, kaya naman po natin mag-drive, kaya naman po natin maglakad, kaya naman po natin sumakay ng tricycle o jeep. Praise God, may taxi na. Hindi masisira yung focus mo kay Lord. Amen? Lord, kailangan lang natin kasi magkaroon ng commitment eh. Amen? Kung kaya ng tuhod mong tumayo, why not come to church and fellowship and worship God? Ano yung message natin last Sunday? The importance of Christian fellowship. Amen? The importance of Christian fellowship. Lalong-lalo na ngayon, December, mga kapatid. No? Ayaw natin na ikaw mismo ay nag-a-isolate na lamang doon sa bahay po ninyo. No? Nag-iisa. Unless kung nag-isolate ka, binibigay mo ang time mo kay Lord, maganda yun. Diba? Pinifeed mo yung sarili mo ng salita ng Diyos at nagpipray ka, lahat ng mga request mo, kinakausap mo yung Diyos. Pero kung ina-isolate mo yung sarili mo dahil nasaktan ka, that's not good. No? Ibalik mo yung sarili mo doon sa daan patungo sa ating Panginoon. Amen po? Naintindihan po natin? But also we will not try to be good. Hindi natin sinusubukan na maging mabuti. Okay? But if we walk in the Spirit, we will bear fruit. Amen? Hindi natin sinusubukan maging mabuti kasi pag sinubukan natin maging mabuti, na minsan nalalaglag pa rin tayo. No? Pero pagising ko sa umaga, meron akong commitment kay Lord. Lord, maglalakad ako sa araw po na ito kasama ang iyong Espiritu. Maglalakad ako sa Espiritu ng Diyos. Pagising ko pa lang sa umaga, hindi yung pagising ko sa umaga, hawakan ko yung cellphone ko, check ko kung sino nag-message sa akin. No? Pagising mo pa lang ng umaga, sabihin mo na, kausapin mo na yung Lord, Lord, Jesus, maglalakad ako sa Espiritu sa umaga pong ito. Amen? Naintindihan natin? And then kapag ikaw ay naglakad sa Espiritu, you will bear fruit. Mamumunga ka. Amen? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and pinakamahirap sa lahat, self-control. Dahil naglakad ka sa Espiritu, pagkagising mo, nagkaroon ako ng self-control. Diba? Yung bunganga kong pasmado, medyo umayos-ayos dahil nga naglakad ako sa Espiritu ng Diyos. Naintindihan natin? Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Are you listening? Okay. So next po natin, third one, the book of Proverbs will teach us to have understanding and discernment. Okay? Discernment. A careful study of Proverbs provides the believers with the capability to distinguish between what is right and wrong, what is good or bad, and what matters most and what does not matter at all. Amen? So, yung book of Proverbs, tinuturuan tayo, ma-distinguish natin, malaman natin yung differences between what is right and wrong. Okay? Naintindihan po natin and what is good or bad. Alam naman po natin yan. Okay? Amen po? In short, kailangan lang natin matutunan magkaroon ng common sense. Di ba? Common sense lang, mga kapatid. Common sense is the ability to think and act
reasonably. Make good decisions. Ay, kung meron pala akong common sense at naglalakad ako sa Espiritu ng Diyos. Magkakaroon ako ng magaganda at maayos na desisyon. Kasi dati, ang dami kong mga maling desisyon. Kaya ngayon, yung mga resulta ng mga maling desisyon na yon ay sinasapamuhay ko ngayon, nagmamanifest. Pero hindi doon matatapos yung buhay po natin. Habang tayo po ay nabubuhay at naglalakad at tayo hanggang ngayon ay naniniwala sa Diyos, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen? And use sound judgment in everyday life. Okay. So that's the background of the book of Proverbs. Amen? Yan po yung maikli lang na background po ng ating topic po sa umaga pong ito. So now, dumako naman tayo sa ating topic sa umagang ito sa King James Version ng Proverbs 27:17. Ang sabi po dito, iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. According to Strong's Concordance, sino pong mga marunong magbasa at gumamit ng Strong Concordance? Isa pong rason kung bakit kailangan rin po natin mag-aral ng salita ng Diyos at basahin yung Strong Concordance. Actually, meron na pong nadadownload yan sa apps. No? Para sa atin na nagbabasa ng salita ng Diyos, totoo po ito. Minsan nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, minsan hindi natin maunawaan kung ano yung mga salita. Tama, mali? No? Hindi natin maintindihan yung words, lalo na pag King James Version, ang lalim. Diba? Kaya meron pong mga ibang mga blessing rin po sa atin para kahit pa paano maintindihan natin yung salita ng Diyos. No? Yung Strong Concordance, word by word, tinuturo po doon, dinidefine doon kung ano yung ibig sabihin ng word na yon. Kagaya po nito, yung sharpenet. No? Sharpenet is, in Greek word, kadat. Sabi mo, kadat. It means to be sharp, no? Be alert, or to be keen. Keen, K-E-E-N, means highly developed. Diba? Highly developed. Sinasharp ka. Pinapatulis. Amen? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, matulis ka na ba? O yung bunganga mo lang matulis? Matulisan ka ba? Hindi. No? So, keen means highly developed. Nade-develop ka. Nag-i-improve. Nag-grow. Nagmamature. Amen? So, meron tayong, sino yung mga nakakita na yung mga naglalakad-lakad na, sabi nyo, hasa! Hasa! Yung mga nakakita na, naka-experience na nun, hasa! Hasa, nagbabike, no? Pero hindi umaandar yung bike. No? Doon lang naghahasa. Yung joke na sabi nila na yung merong nagbabike pero pag hindi umaandar yung bike. No? Yung hasa, lahat po tayo nakakita na 'yan na naghahasa, no? So, anong nakikita natin na lumalabas pag inaasa ang isang kutsilyo or itak? Ano yung lumalabas doon? Ha? Besides sa tumutulis. Participation. Nag-spark. Tama? Nag-spark po. Nag-generate ito ng spark due to friction. Amen? So sabi dito, sharpening a knife removes broken or misaligned teeth from the blade. Sabi mo sa sarili mo ngayon, ako yung kutsilyo ngayon. Diba? Kailangan kong mahasa para matanggal yung mga sira o misaligned sa akin, no? Yung mga unfocused sa akin. Amen? No? Minsan mga kapatid, kailangan natin mahasa ng paulit-ulit para maalis yung mga tigas, yung mga hindi maayos na pag-uugali, no? Matigas na mga kukote natin. Tama? No? Amen?
Lahat po ba tayo dito ay mabubuti? Praise God. Ang Diyos lang ang mabuti. Si Jesus lang ang mabuti. Tayo, kailangan natin araw-araw mahasa, ma-develop, mag-keen, mag-mature. Amen? Mag-grow sa ating pananampalataya. At the same time, Sunday service is isang way para tayo ay mahasa. Prayer meeting is one way also para tayo ay mahasa. Bible studies, cell groups, spending time with the Lord, no? Isang way para tayo ay mahasa. No? Para matanggal yung mga sirapot sa atin. No? Yung mga misalignment sa atin, ma-align. Naintindihan natin? Pero isa namang kagandahan na bakit kailangan nating mahasa para lumabas yung mga nakatagong potential sa iyo, sa akin. Sabi mo sa sarili mo, meron akong potential. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? Meron akong skills, talent, at higit sa lahat, yung malalaman mo kung ano yung calling at purpose mo kung bakit ka nandito sa mundong ito. Amen? Han ka nga in parswa ni Lord, nga awan laeng. Intindihan mo ba natin yan? Han na ka in parswa nga awan laeng. No? You're not here for nothing. Okay? Adati purpose, apay ta datoy ka, rabaw, tidaga. Meron kang layunin kung bakit ka nandito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Naintindihan natin? Sapay ko mauawatan tayo. Kadag ito yung banbanag. Ta-translate ko ulit sa Tagalog. Sana maintindihan natin itong mga bagay na ito. Lahat po ba tayo nakaintindi na Ilocano? Parang sarap kasi pakinggan sa Ilocano eh. No? Sapay ko maawatan tayo amin. Intindihan natin? Pero kung hindi mo talaga maunawaan, kahit basa ka ng Bible, may suggestion and advice, baka kailangan mo na ng mentor. Baka kailangan mo na ng teacher. Or baka kailangan mo na ng discipler. Amen? Kasi kung mag-isa mo lang, mga kapatid, mahirapan ka. Kailangan mo rin ng external and internal peers na tutulong sa'yo na mag-grow and also yung upward accountability na tinatawag po natin. Amen? Lahat po ba tayo merong mga nagdi-disciple sa atin dito? Taas ang kamay kung sino yung nag-undergo ng discipleship training. Marami po tayo mga classes niyan. No? Sa mga susunod na next year, magkakaroon tayo ng leadership development, discipleship trainings, okay? Kung wala pa po kayo mga mentor, no? This is the time na magkaroon po tayo ng desire na mas matuto pa at magpa-undergo ng discipleship training. Amen? Naintindihan po natin? Pero doon sa discipleship training, hindi ko po kayo tinatakot kasi kailangan po doon, it requires honesty and transparency kung gusto mo mag-grow. Naintindihan natin? Amen po? Proverbs chapter 11, verse 14, basahin ko na lang dito. Where no counsel is the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Okay? Where there is kung walang wise, walang intelligent, o walang godly na mag-guide sa atin, the people fall. Amen? And go off course like a ship without a helm or steering wheel. No? Kailangan meron nagdadrive po sa mga buhay natin. Sinong driver ng buhay mo? Sinong driver ng buhay mo? Jesus. Ano yung driver ng buhay ko? Minsan yung sarili natin sa katotohanan, sa reality. Amen? Yung buhay natin, tayo mismo nagdadrive. No. Pag Kristiyano ka na, kapatid, dapat ang nagdadrive ng buhay mo si Jesus. Amen? Amen po? But in the abundance o kasaganahan of counselor is
victory. Yan yung mga wise and godly. Yes, yung Spirit ng Diyos narito sa atin, pero kailangan natin ng mga mentors na pagkakatiwalaan po natin. First point po natin, who is sharpening you? Sino yung humahasa sa'yo? Amen? Ako, merong humahasa po sa akin. Merong mga nakatingin sa buhay ko, no? Pag may mga mali akong nagagawa, no? Merong mga taong nagko-correct po sa akin. Amen? And meron mga taong alam lahat ng mga problema ko. Yun nga, sabi ko sa discipleship, it requires honesty and transparency. Save ka. Kasi willing ka magpatulong. Problema sa atin, mga tao ngayon, ayaw natin magpatulong na kahit na hirap na tayo. Anong tawag doon? Prideful. Very prideful. Amen? Naintindihan po natin? Hindi ka mag-move forward, kapatid, kung meron ka pa rin ganun hanggang ngayon. You need someone na mag-sharpen sa iyo. Kasi kung isipin mo, tignan mo kapatid, hanggang ngayon, ilang taon na tayong mga Kristiyano, bakit hindi pa rin tayo nag-grow? Walang development sa atin. Kasi pinipilit natin nahasain yung sarili natin mismo. Hindi tayo willing na magpahasa doon sa ibibigay ng Panginoon sa atin na magdi-disciple, magtuturo po sa atin. Naintindihan natin? Amen? Who's your teacher? Sino yung teacher mo? Who's your discipler? Who's your mentor? No? Kung wala pa, pumili ka ng taong hahasa sa'yo. Amen? And of course, yung taong sinubok na ng panahon. Yeah? Marami ng mga pinagdaanan sa buhay. Meron po akong ipapakita po sa inyong mga example lamang po. Meron po tayong dito olive oil. Meron po tayo ditong mantika. No, nandito lang po lagi yan, naka-prepare, no? Ang ganda tignan No? Ang ganda na itsura. Pero ang process sa paggawa ng oil na to ay hindi po madali. Amen? So meron po akong video na illustration lamang para maintindihan natin kung paano ginagawa o yung process, actually yung traditional way kung paano ginagawa itong olive oil or mga oils. Yan. In the land of the Bible, people used oil lamps for light. Exodus 27:20 says, "Command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light, so that the lamps may be kept burning." In this verse, we see that for the light, lamps were burning oil from pressed olives. In ancient times, literally, light came from olives. And how do you get the oil out of an olive? Pressure. And for this, olives were taken to an olive press. In the Bible, there is a particular place where Jesus was under a tremendous amount of pressure. Matthew 26:36 says, "Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane." The note at the bottom of the page says, Gethsemane, which means olive press, was the place of Jesus' agony and arrest. Seeing what an olive goes through at an olive press can help us better appreciate what Jesus went through at Gethsemane for us as he took on the pressure of the sins of mankind, knowing all that he was about to endure in order to become for us living in the land of darkness a great light.
If you found this video helpful, please let me know by liking it, and you'll want to watch. Nag-promote pa. Amen? Naintindihan po natin. Sa counting oil na to, grabe yung proseso. Nakukuha natin yung idea. Hindi po madali. Maraming nagsasabi ang pagiging Kristiyano, madali lang. Pag tinanggap mo si Jesus, gaganda buhay mo. Sino mga nakarinig na nun? Marami na. Siguro. No? Pero tandaan natin, mga kapatid, yung pinaka-great teacher po natin is Jesus Christ. He is our great teacher. He is our mentor. Siya yung dapat mag-disciple po sa atin. Naintindihan po natin? Kasi lahat ng hirap, pinagdaanan niya para sa iyo, para sa akin. Para magkaroon ng ganitong ka-clear na oil. Amen? And then sa discipleship, sa mentoring program, merong process na kailangan tayo mismo ay ma-press, ma-crush. Alam mo kapatid, once na na-experience mo yung pressing na yon, yung crush na yon, mauunawaan mo talaga kung gaano kabuti yung Diyos sa buhay mo. Amen? It's an opportunity sa ating lahat, mga kapatid, to serve the Lord. Ginawa niya una para magkaroon tayo ng ganito. Amen? Siya yung naging halimbawa ng paghihirap para sa atin, lahat na narito ngayon. Nagsama-sama, na pumupuri, sumasamba, nakikinig ng kanyang salita, nag-fellowship. Kaya appreciate natin lahat ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Once na na-appreciate mo lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, yung mga rason, yung mga excuses na meron ka, unti-unti yan mawawala. Yung fire, babalik kasi na-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Yung dating pagiging on time mo sa church, babalik dahil na-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Naintindihan natin? You need someone. Kailangan mo ng tao, mga kapatid, na pagkakatiwalaan mo para matulungan ka. Ako mismo kailangan ko ng tulong. Totoo, kailangan ko ng tulong. Alam mo kapatid, kung walang mga taong nakatingin sa buhay ko, I'm pretty sure matagal na akong umalis, lumayo, at kinalimutan na yung Panginoon. Pero now I understand and I appreciate ko. Binayaran niya ako, libre. Salvation. Libre, mga kapatid. Amen?
Libre. Praise God. Maghanap tayo ng mga taong titingin sa mga buhay po natin. Marami po tayo dito sa church. No? Yung taong wise, yung taong mas strong kaysa sa'yo. No? At higit sa lahat, yung taong mahal na mahal yung Panginoon. Yun ang papasukin natin sa ating mga buhay. Yung taong mahal na mahal yung Panginoon. Amen? Number 2, who is in your circle? No? Sino ang mga taong nakapalibot sa iyo? Who is in your circle? Okay. I'll give you 2 minutes. Okay lang po ba yan? I'll give you 2 minutes na isipin. Pikit mo yung mata mo. Sir Joey, pwede ba tayo mag-keyboard? Isipin na, sino ba yung mga tao na kapalibot sa akin? Araw-araw. Who is in my circle every day? Just close your eyes. I'll give you 2 minutes to think. Yung mga tao bang ito ay makakatulong sa akin spiritual? O itong mga taong ito makakapaglayo sa akin sa Panginoon? Who is in your circle? O ito ba yung mga taong kaya kong i-win para sa Panginoon? O ako yung mawi-win nila at maibalik sa mundo? I'll give you 2 minutes. One of my favorite scripture in 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Bad company corrupts good conduct. Bad company corrupts good conduct. Yung mga hindi mabubuting mga company o palagi nating nakakasama, mararap off tayo. Yung mga ugali nila, mga attitude nila, matatransmit, may papasa sa atin. Ayan? That's the reality. Bad company corrupts good conduct. Hindi na natin. Ay napaka-importante mga kapatid. Kung meron ka mga friends, I'm not saying na mali o bawal makipagkaibigan. No? Don't get me wrong. You can. Pero you need to make sure you need to know your identity. You need to know who you are in Christ. Kasi kung kilala mo si Kristo sa buhay mo, na kahit sino man yan, hindi ka mararub off ng attitude na meron sila. Bagkus, ikaw yung nagbibigay ng influence sa mga tao yon. At ikaw yung ginagamit bilang vessel para sila ay makatanggap din ng salvation na tinanggap mo.
Amen? You need to know your identity. If we want to know the Lord and become more like Him, we must surround ourselves with friends who desire the same thing. We must surround ourselves with friends who desire the same thing. The same thing. About Christ, about Jesus. Amen? If we don't, we will desire the things of the world that inevitably lead to ruin. Totoo yan. In my 11 years of Christianity, running to 12, ang dami ko ng mga nakilala, nasira yung buhay. Nagsimula, maayos. Nagsimula sa Kristyanismo, maganda. Pero nung na-press na sila, na-crush na sila, ang hirap pala. Dami nang tumalikod sa Panginoon. Pwede ba natin i-show sa screen John chapter 6 verse 66? 666 Kaya siguro sinabing kay demonyo, di ba? 666. Sabi po doon, from the time many of His disciples went back and walked with Him no more. Marami ng mga disciple, mga alagad na tumalikod sa Kanya. Hindi na nagtuloy. Ang dami ko na nakita, kapatid. Pero, doesn't mean na wala na tayong concern sa kanila. Until now, pinag-pray natin yung mga yan. Every day. Every day. Yung nag-invite sa akin into Christianity, nagpakita sa akin ng Kristyanismo, bumalik sa Iglesia ni Cristo. What happened? Yeah? Anong nangyari? Hindi siguro na-reach yung expectation. Minsan dito sa buhay po natin, huwag po tayo mag-expect ng malaki. The only thing that you need to do is to read your Bible, to pray, to study the Word of God, to surround yourself with the believers. Amen? Yung mga taong hinubog na ng panahon. Amen? Proverbs chapter 13 verse 20, walk with the wise and become wise. Maglalakad ka ng mga makasamang mga taong mga wise. At ikaw ay magiging wise din. Associate with fools and get in trouble. Amen? Find a friend who can help you spiritually. Find a friend who can help you spiritually. Amen? Who is in your accountability circle? Kanino ka may pananagutan? Siyempre, una sa Diyos. No? Pero merong nilagay yung Diyos na sa church, no? Na kung saan maging accountable po tayo. May pananagutan po tayo. Amen? But the question is, are you willing to submit? Are you willing to submit? Or you are just here to criticize? Narito ka lang ba to criticize? Apat-apat. Ito, pastor, ganito dapat kailangan yung gawin. Ito. Ipag binigyan mo naman ng responsibility, ayaw. Pag nag-suggest, ito magawin, kailangan yung gawin, ganito, ganyan, apat-apat. O sige, ikaw gumawa. Ay, hindi, iba na lang. Nakuha natin. We need to learn how to submit. Number 4, don't isolate yourself. A man who isolates himself seeks his own desire. He rages against all wise judgment. That's in Proverbs chapter 18, verse 1. 1 Peter chapter 5, verse 8. Malapit na ho tayong matapos, mga kapatid. Be sober, maging matino, be vigilant, maging mapagmatsyag, because your adversary, the devil,
walks about like a roaring lion. Every day yan, seeking whom he may devour. Every day yan, kapatid, nakatingin sa'yo. Actually, kilala ka na niyan. No? Huwag natin hayaan na maging gateway itong tenga natin, itong mata natin, itong bunganga natin upang makapasok sa atin yung kaaway. Naintindihan natin. Baka nga mas kilala ka pa niyan kaysa sa sarili mo eh. Ewan. Kailangan mong kilalanin yung kaaway, kapatid. At alamin yung mga tactics niya sa buhay mo. He wants to steal, kill, and destroy. Gusto ko niya sirain. You want to kill, steal, and destroy. But the gift of God, Jesus Christ is abundance para sa ating lahat. Mabuti para sa atin. Pero yung kaaway, gusto niya tayong nakaaway. Gusto niya tayong patayin. Gusto niya tayong sirain. Yung buhay ko ba ngayon, sira ba? Yung buhay ko ba ngayon, hindi nasa maayos na kalagayan? You need to ask yourself. Or ako lang yung may dahilan kung bakit ganito yung buhay ko. Isang truth, mga kapatid, no? Palagi natin, araw-araw natin nire-rebuke si Satanas. Pero hindi natin alam, minsan tayo may kagagawan kung bakit tayo merong mga ganitong mga pinagdadaanan sa buhay. Naintindihan natin? Kung bakit misalign pa rin yung buhay ko ngayon. Araw-araw nire-rebuke si Satanas. Umalis ka. Church, baka ang kailangan mong gawin, i-rebuke yung sarili mo. Nasubukan nyo na ba i-rebuke yung sarili ninyo? Tapos ngayon kamay natin kung nasubukan natin i-rebuke yung sarili natin. O tayo yung sisi ng sisi sa iba. Dahil ganito yung ating mga sitwasyon. Hindi, learn to rebuke yourself also. Amen? Intindihan natin? Conclusion, mga kapatid. Church, don't isolate yourself from the body of Christ. No. Christmas photoshoot, Christmas program, celebration is coming. Na-announce kanina, December 16, December 20, Sunday services po natin. Huwag po natin i-isolate yung ating mga sarili from the body of Christ. This is the body. This is His body na merong mga functioning. Okay? Naintindihan po natin na kahit anong mangyari, hindi ko ilalayo yung sarili ko sa body of Christ. Palagi akong magkakaroon ng willingness to be open, willingness na makipag-fellowship. Amen? Na kahit na minsan kaaway mo, but you need to choose to love your neighbor or love your enemies. Not trying. Sabi nga natin kanina, if you walk in the Spirit, you will bear fruit. Amen? But right now, if you think sa isip mo o sa pakiramdam mo ngayon, kung merong hindi tama sa'yo, you can stand up. We can pray. We will pray for you. No? Kung gusto mo, pumaharap ka dito. Gamitin natin yung anointing oil. Nakita natin yung process ng anointing oil. It's a blessing. Oil represent the Holy Spirit. Oil represent, ginawa yan nung unang panahon para magamit nila, magkaroon sila ng ilaw. Amen? Na-press si Jesus para magkaroon tayo ng ilaw. Si Jesus ba yung ilaw mo? Ha?
Hallelujah. Kung wala pong gustong pumunta dito sa harap, tumayo po tayong lahat and we will sing worship song sa Panginoon. Wala kang katulad. Amen. Pero kung gusto mo pumaharap dito para may pag-pray, you can. Amen. Pero kung sa tingin mo, okay ka, praise God. Pero kung sa tingin mo, maraming mga broken, misaligned sa akin, baka this is the time, this is the right time na kailangan mong ma-press or kailangan mong ma-crush in order for you to feel yung presence ng Panginoon sa buhay mo. Sa totoo lang, minsan hindi natin maramdaman yung presence ng Lord. No? Na kahit ilang beses na tayo umawit, ilang beses tayo basa ng basa o nagpipray, minsan hindi natin maramdaman. Baka ang kailangan mo is ma-crush, ma-press, para maramdaman mo yung presence ng Diyos sa buhay mo. Dumaan na ako sa maraming pressing, crushing. Para I know, dadaan pa ulit sa pressing and crushing. But doesn't mean nalalayo ako sa krus. No. He's my King of Kings. He's my Lord of Lords. Amen? Wala kang katulad, Panginoon, sa aming mga buhay. You've been through a lot, O God. Naging magandang halimbawa ka po sa amin, Panginoon, ng kabutihan, O Diyos, ng pag-iibig, Lord God, ng kadakilaan, O Diyos.
deserve namin. But Lord, because of your love, tinanggap niyo po lahat ng mga pressing and crushing, Lord God, for our iniquities, O God, for our unfaithfulness, Panginoon. But still, Lord, na kahit ikaw ay naghirap, Panginoon, ikaw ay patuloy at naging faithful sa iyong Ama, Panginoon. Lord, nawa, hayaan mo na maging katulad ka namin, O Diyos. Your likeness, Lord God, yung attributes na meron ka, Panginoon. Lahat po ng aming mga napag-aralan recently, O God, the attributes of God, the holiness of God, na ito po ay may sa buhay po namin at mag-manifest po sa amin, Lord God, at mag-bear, O God, ng fruit, Lord God, yung mga naitanim po sa aming mga buto, Panginoon Diyos, na mula sa iyo, O Diyos. Lord, hayaan mo, O God, na patuloy po namin i-check ang aming mga buhay, O Diyos. Lord, kung sino man po sa amin, Panginoon, nahihiyaman, Panginoon, hindi pa ready, Panginoon, na ma-press o ma-crush, Panginoon, Lord, patuloy kang magpahayag. Patuloy mong hipuin yung puso nitong kapatid kong ito, Panginoon Diyos, upang magkaroon ng breakthrough at ma-free from bondage, O God. Magkaroon ng freedom. Where there is Spirit of the Lord, there is freedom. There is liberty. Oh Lord, thank you, Lord. Lord, sa aming pag-alis po namin sa church po na ito, Panginoon, meron po kami mabaon, O God, na natutunan, Lord God, at magkaroon ng conviction, Panginoon Diyos, na kailangan po namin ng someone, O God, na makakatulong po sa amin spiritually, O God, na magtitingin po ng buhay po namin, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong buhay, sa iyong mga salita, O God, sa anointing, O God, sa Spirito, O God, na binigay ni regalo niyo po sa amin, Panginoon. I believe, Lord God, lahat mo na narito ngayon, Lord God, merong potential, Panginoon. And Lord, after this day, Panginoon, magkaroon po sila ng desire and zeal, Lord God, na panghawakan, isa pumuhay yung calling na yon sa bawat buhay po ng bawat isa. Gamitin niyo po itong church po na ito, itong mga congregation, mga kapatiran kong narito ngayon, O God, na magkaroon po ng boldness, Lord God, confident, Lord God, confidence, Lord, na i-share yung gospel mo sa community po na ito, O God. And also maging faithful to remain faithful, to have integrity, O God, na kahit anong mangyari, whatever happens, Panginoon, hindi po masisira yung focus po ng bawat isa, Panginoon Diyos. Salamat po, Lord God, sa umaga pong ito. Ingatan niyo po yung bawat isa sa aming paghiwa-hiwalay, Lord God, sa umaga pong ito, O Diyos. Ikaw po yung pa rin maluwalhati, Panginoon. And I pray, O God, mamayang hapon sa aming youth service, Lord God, ikaw pa rin po, Lord God, mag-lead ng way sa bawat isa. Bring youths, Lord God, sa church po na ito, Panginoon. Use everyone, Lord God, na tatayo dito sa harap, Panginoon. Preach the gospel, Lord God. To preach to these youths, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name.